VP, maayong hapon, happy kadayawan. Ma'am, unang-una, how was the experience? Ma'am, no, kay karon is special because we also have friends from China and Malaysia. Kumusta nga to ang tribal village tour po? Yes, masaya ang tour natin ng tribal village dito sa Magsaysay Park sa Davao City. At masaya kong naulit yung pagbisita sa ating mga iba't ibang tribo kasama ang kanilang mga deputy mayors at kasama ang mga kapatid natin sa Indigenous Peoples Tribes at ating mga Moro tribes. Kaya this is a showcase of the traditional houses of the Indigenous Peoples Tribes and Muslim tribes of Davao City, and we shared it with our friends from the diplomatic community, particularly Malaysia and China. Alright. Now let's accept questions. First, Sir Arjun, Ma'am, GMA. other topic lang po, ma'am. Ma'am, now that dineclare na ng SC na unconstitutional ang articles of impeachment at in-archive na rin ng Senado po ang impeachment complaint, sa anong paraan na lang daw po ninyo ma-explain sa public itong alleged, ma'am, na misuse ng confidential funds? Kung may kaso, sa tamang forum, mag-explain kami. Nagsabi kami noong nag-file sila ng articles of impeachment nila na ready ang defense team para sumagot sa accusations ng prosecutors ng House of Representatives. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Ma'am, one last po. Kay FPRI, ma'am, regarding po din sa confirmation of charges, how is Attorney Kaufman handling the case po, ma'am? I think it's best if you ask Attorney Kaufman. Ang pagkakaalam ko, nagbibigay naman siya ng mga media interviews at sumasagot naman siya sa mga questions. Hindi kasi ako pwedeng mag-explain para kay Attorney Kaufman sa kanyang mga preparations at mga ginagawa sa case ni former President Duterte sa ICC. Pero yung trust and confidence po, Attorney Kaufman, nandun pa rin po. Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan ng legal team. Okay, next, we have Sir Julius Paco, Brigada. Sorry po. Ma'am, budget deliberation po, ma'am. Ano po ma-expect po natin po sa OVP na budget deliberation? Yes, budget hearing. Well, it will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabmit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. May reaction po sabi nila sa habitual absence niyo po daw? Habitual absence saan? Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya at hindi nila na lang sinasubmit
o itinataas sa tamang forum or sa tamang venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. Thank you, ma'am. We have one question from Ms. Ruth Palo, ma'am. Vice, ano po yung maitulong ng OVP sa mga tribal, sa mga tribes? I label that this tribal village will be sustained. Sila, may budget sila from the city government of Davao, ang mga tribal villages for upkeep, renovations, and repair. Pero wala tayong maitulong, Vice, yung like magnegosyo taday, livelihood para sa kanila. For the Office of the Vice President, kung meron mang mag-apply, pwede kami magbigay. So as long as nandyan pa yung budget ng Magnegosyo Taday, kung meron silang micro, small, and medium na mga livelihood negosyo, ay pwedeng makabigay ang Office of the Vice President. Thank you. Ma'am, we have Mamaya of EDGE. Ay, Kadayawan tayo. Vice, what is your take on the isa talaga speaker, House Speaker, na bisag i-archive na, bisag wala na na-revive na, pero still, bigyan po itong siya closer for consideration and mura pa siya Still, nagaon sa daw? si Speaker, mura tigit-threaten ang Supreme Court na kung dili, he will not take action sa MR. Si Kabupuntis, pwede po ba i-impeach? What's your take on that? Well, I cannot comment, no, because I've not seen the speech. I've not seen the speech of, hindi naman ko nagatanaw sa ilaha, oy. Kay irritating sila sa mata o sa dalungan. So, dili ko nagatanaw sa ilaha. I've not seen it, but dito na lang ta sa kung unsay gisulti sa Supreme Court, no, it's a abuse of authority. So, makita ninyo dito, gilatag og tarong kung giunsa nila pag-abuso ang ilahang power din sa House of Representatives. Andy Marcos described the speaker as spoiled brat. And also the mayor, the acting mayor. Panawagan dito. Siguro, wala po ko kadungog ana, ma'am. Not that na matrigger ko sa iya, pero dili ko nagabasa na og news. So, unsa daw, ma'am? By decision ng Supreme Court, but still, the demand threaten pa niya ang Supreme Court na you will not take action sa motion for the MR. Well, yes. As I said, siguro ang pinakamaayo na description ni Ana naa dito sa decision sa Supreme Court na there was really abuse and there was kanagaling show of power na mali. Thank you, ma'am. We have Ma'am Ivy. Yes. Good afternoon, GP. I just want to ask a question regarding the clamor of the people to declare persona non grata kay Vice Ganda. So, after that joke, referring to FPRR's famous campaign promise to write a jet ski all the way to the Spratly Islands to plant the Philippine flag there, not only was the promise unfulfilled, but its eventually administration was viewed as subservient to the Chinese government, particularly on the issue of the Okay. Again, wala ko kabasa sa joke or nakakita sa joke kung asa siya. But kung unsa man ang decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata dire sa ato ang syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City. Thank you. Last, ma'am, we have Ma'am Jean of SMNI. Would you like to comment on sa recent remark ni Trillanes na he won't support Lenny Robredo because mag-aliado daw kayo ng mag-payment? Well, on that note, dapat siguro si former President Lenny Robredo ang maghatag og comment kay siya man ang kumbaga sa iyaha directed ang comments ni person na nag-file og bail. Alright, yes. Next one, ma'am. What's your favorite part sa Kadayawan Festival? Yes. Message sa 11
tribes? Ang favorite part nako sa Kadayawan Festival is ang Floral Float Parade and ang hiyas sa Kadayawan. Hiyas sa Kadayawan and Floral Float Parade. Tungod manggod ang mga hiyas. Ang mga contestants sa hiyas sa Kadayawan, sila gyud tong perfect example sa ilahang kultura o sa ilahang tribo. Okay. And of course, sa Floral Float Parade, nindot yun sa mata ang mga bulak. Tanaw ka ma'am sa Sunday. No, kanina ang mga events last week. Unsa ba 'to event namo? Last week namo na event kadtong sa ato ang misa pasalamat, ang opening sa Kadayawan, and katong gathering nato sa ato ang mga councilors. And then this week ang ang events for Kadayawan is kadtong gathering for Mindanao councilors, sharing our Thanksgiving sa ato ang mga silingan dinhi sa Davao City, og ang kaning guided tour sa ato ang cultural village dinhi sa Magsaysay Park. Maraming salamat. May isa pa ba? Today lang naglabas at sa podcast na si Representative Tingnan. Sabi siya, question niya yung constant travels daw at tinawag pa dito ng paglamerda. Ano yung action natin doon? Ilabas din siguro ni, sino yan siya? Oh, that person, kung kinsa man na siya. Ilabas din siguro nila yung travels ng mga members of the House of Representatives bago sila magtuturo ng mga tao na constant travel. And sa totoo lang, hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. Alright, thank you, ma'am.